Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Isa sa mga susi ng tagumpay ay ang kababaang loob o humility. Alam mo bang ito ang ugaling pinagpapala ng Diyos? Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 34, He mocks the proud but shows favor to the humble. Maging humble at hindi hambog. Mabuti sa iyong trabaho at negosyo ang tunay na kababaang loob. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kadalasan, kayabangan ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hirap magtrabaho kasama ang iba. Gusto niya'y siya palagi ang tama. Walang ibang pinakamagandang paraan kundi ang paraan niya. Ang lahat ay mali at sa tingin niya'y siya lamang ang tama. May kakilala ka bang ganyan? Ikaw ba ay ganyan? Ang paalala ng pro tip sa iyo ngayon ay ito: walk humbly, work humbly. Bakit kailangan natin ng humility sa ating pagtatrabaho? Una, without humility, it will be difficult to serve and work with others. Mahirap magtrabaho at maglingkod sa iba kung hindi tayo magpapakumbaba. Minsan ay may isang negosyante na lumapit sa isa pang negosyante para i-explore ang posibilidad ng partnership sa isang proyekto. Pakiramdam ng isang negosyante ay pagkalaki-laki na ng kanyang business at di na niya kailangan ang iba pa para higit na makilala ang kanyang produkto. Kaya tinanggihan niya ang alok ng lumapit na negosyante. Di nagtagal, nalagpasan ng unang negosyante ang laki at ang tagumpay sa negosyo ng pangalawang negosyante. Sa isang pagpupulong, nilapitan ng mapagmataas na negosyante ang naunang businessman at sinabi nitong bukas na siya na makatuwang ito sa ibang proyekto. Humility makes us accept our need to work with others and serve them too. Pangalawa, humility makes you listen and value the opinion of other people. Napansin ko rin na mahirap para sa mga taong sobrang bilib sa sarili ang makinig sa iba. Wala silang masyadong pasensya na makinig at ang gusto nila ay sila palagi ang babangka sa mga usapan at kwentuhan. Remember that you gain more from listening than from talking. Kung umiikli ang iyong pasensya na makinig sa iba, check your heart. Baka hindi lamang pasensya kundi pati pagpapakumbaba ang nawawala. Pangatlo, humility makes you a lifelong learner. Ang taong mapagpakumbaba ay bukas at handang matuto sa lahat ng pagkakataon. Kinikilala niya na anuman ang antas sa buhay ng isang tao, mayroon siyang maaaring matutunan sa kanyang interaksyon sa kanila. May kakilala akong head ng isang international organization na talaga namang humble. Ang paglalarawan sa kanya ng isa pang leader ay ganito: whoever he is talking to, whether presidents, diplomats, pastors of megachurches, or a worker from a small church in the barrio, he values each one of them the same way. Walk humbly, work humbly. Maraming magagandang ibubunga sa iyong buhay at trabaho ang pagiging mapagpakumbaba. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Radyo mo 1116 DXAS.
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conecta, gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. Kumusta po ang inyong lugar ngayon dyan? Ketadal di aton barangay Ali, ketadal di aton weather. Akin na veterans, medyo makita na natin si Haring Araw pero kapansin-pansin pa rin na basa po yung kalsada. So may trace na umulan yan. Ulan ba na natin para kito? Taliti. Ayan mga po. alas 3. Mga 3 a.m. Ayan po. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kayo po ay nakikinig ngayon sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Ngayon po ay araw ng Wednesday, November 5, 2025 at kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buenos dias, hap subo, marayaw malingkat adlaw. No? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pa mga kabarangay tayo sab doon. Hulo, Basilan, no? Sulu, Tawi-Tawi. At syempre doon sa salamat pagi. Shoreline sin Sabah, Malaysia. At doon din sa Mapia, Mapita sa mga kabarangay natin sa Palembang, Sultan Kudarat at sa lahat na nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio, Oras na Zamba Sulta. Yes. Good morning kay Kuya Noli Aguilar. Find midweek morning ONZ family. Good morning din kay Tristan Gulay. Buenos dias, Kuya Robin at Ate Sara. Ayan. Good morning no sa mga taga Vitali, Sar, no, mga taga Licomo. Alam mo marami tayong tagapakinig diyan. Good morning. Manada sa tauwi ka naton ani. Ayan, maraming Correct salamat po sa inyong pakikinig, pagsuporta dito sa ating radio ministry. At syempre, good morning din sa National Nutrition Council Region 9. Ay, oo, Maraming no. salamat po sa recognition na binigay ninyo dito sa DXAS. Oo, siyempre no, thank you. Especially nagkaroon sila kahapon sir no ng Regional Nutrition Awarding Ceremony. Oo, maganda pala no yung programa ng NNC kasi meron silang kumbaga para ini contest ba yung tawag nila doon kasi may mga award may mga may mga winners sila. Especially sa mga development ng kanilang project, no. Alam mo yan talaga yung maganda sa mga pag may ginagawa tayo, no. Alam mo minsan kasi kabarangay or SAR, 'di ba? Yung reward kasi minsan natatanggap natin agad-agad ngayon, 'di ba? O physically. Pero alam mo, may mga award din tayo na natatanggap especially nga sa paggawa ng pagsunod. Oo, no. Hindi lang basta paggawa ng kabutihan, no, kundi pagsunod sa utos ng Panginoon. Minsan kasi 'di ba, iba 'yun 'di ba? Para sa para sa akin iba 'yun, yung paggawa mo ng mabuti at yung pagsunod. Ayan, kung susunod tayo sa Panginoon, gumagawa tayo ng mabuti. Kasama na yung siya, connection. package na siya doon. No? Pero yun, congrats no at saka thank you din sa pag-recognize sa atin sir no bilang isang kanilang partner. Yes, mapapakinggan po natin ang National Nutrition Council. Dito po yan sa ating programang Oras na Zamba Sulta every third Monday of the month. So, basta third Monday na, NNC na yan with Sir Elton Pellegrino o kaya with Ma'am Rowens. Good morning po sa inyong Ma'am Rowens. And syempre, sa kanilang regional director, tama ba no? Yung RD nila si Ma'am Nympha. Good morning. Ayan no, tsaka yung sir talagang gusto natin i-highlight yan sir kasi nga kahapon no ang
nakatanggap din ng Ciudad de Zamboanga ng mga award at ang Isabela Ayun, oo, Basilan, nakita ko no? ngayon. Isabela Parang nag-gather City yung buong Basilan. Mga kwan sila, Region, parang Region 9. sila yung mga partners ng NNC regarding sa kanilang Advocacy. sa kanilang mga Yes. programs. So talagang may mga kwan pala yan sila, may mga officers ganyan, no? Kasi parang parang kahapon na napansin ko meron silang hinahawakan na parang alam mo yun, anong tawag diyan kapag ikaw kasi naging officer ka na ng Oath. mga Nag-oath. parang mag-oath taking oath sila. taking, Oo. oo. Kami kasi ni SM nag-oath. Nag-out na kami. Nag-out. After makareceive ng hindi kasi siyempre recognition, nag-out na. masama din ang panahon, sir, no? At saka Oo. kailangan din nating puntahan ng mga pamilya natin. Oo. Ayan. At nakita ko nga din nandun si Kapitan ng Pasunangka. Si Sir. Nakakagulat ka naman Oo. mag-oo. Na-surprise din ako si Hindi, active Kat. talaga yung barangay na yan. Oo, Kasi sila. isang guest ko din si Ma'am Julia Tigo. Awardee din sila eh. Oo, yung guest ko din na dinala dito ni Ma'am Rowens, si Ma'am Juliet Tigo. Hi po Ma'am Juliet, barkada yan nila Sir Rovi Caslao ng LSK natin naman. Yung Pasunangka ay active din sa pagpa-participate sa mga programa ng NNC, especially sa breastfeeding. Oo, tama. Ayan. So good morning po sa inyong lahat. Good morning sa ating mga nanay, tatay, sa ating mga estudyante walang pasok. Oo, early pa kagabi nag-declare na agad ang ating mayor na suspended muli ang klase ngayong araw na ito, face-to-face. Amazing nga ngayon, sir, no? Talagang at least yung safety, yung panatag yung loob ng mga magulang, no? Kasi nung panahon natin, hindi eh. 'Di ba? Kapag ganito umuulan, okay, wala tayong klase, linisin nyo ang mesa at mga silya. Meron din. Meron din ba? Hanggang high school lang. High Yung school, mga college daw, waterproof daw siguro. Kaya hindi kasama. Pero ngayon, public and private, all levels, wala pong pasok. So, enjoy nyo po itong rest day na ito, pero yung mga estudyante natin, meron kayong ibang mode of alternative learning. Diyan, tumutok pa rin po kayo sa inyong pag-aaral. Oras natin, alas 7:12 ng umaga. Abangan nyo po ang ating mga balita ngayong umagang ito, mga impormasyon at mga inspirasyon po hatid namin sa inyo hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Kaya naman, sali kayo mga kabarangay sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, no? Mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-chat sa ating or mag-comment sa ating Facebook account, mga kabarangay. Tayo po ay naka-broadcast online din, no? Sa ating Facebook page 1116 DXAS, Your Community Radio. November 5, ang dami-dami natin mga kakilala ngayon na nagbe-birthday. Una na dyan ang aking cute na pamangkin. Hello, cute. Nag-iisang pamangkin ko. Kagabi nung pinagsabihan ko siya, sabi niya, "Are you angry, Mama Sar?" Si Hana. Happy birthday, Hana! Happy birthday. Hana Mikhail, happy birthday, bebe. Love namin ikaw. And happy birthday rin sa aming member dyan sa FBC, kay Sheila. Happy birthday, She! Ayan, good morning sa entire family ng Gilay dyan sa Barangay Tumaga, sa Mikatana. Happy birthday rin kay Mark Anthony Upe. Ayan, ito naman member namin sa Davao. Ayan, good morning. Happy birthday kay Ramiliano Razel. Happy birthday kay Sir Ju Francisco. Ayan po. Friend ata to ni Sir Donggi. Happy birthday and Bean. Ayan, birthday din pala ngayon. Sana ni Sir Bombwe. Ating kasamahan dati. Ating partner, yes, no? Oo. El-Issue Kabarangay Aura. sa El-Issue Aura. Ayan. No? Hello, good morning din, no? Happy birthday. Eto, maganda dito, sir, no? Wishing you a great birthday, sabi dito. Hello kay Ma'am Gigi. Alam ko, hindi na siya sanoy ngayon eh. Hello, G. Happy birthday. Kababata ko yan, no? Hello kay Meng Kwang. Kamusta, boss? Oo, kamusta, sir? No, smile, it's your birthday. Hello kay Ate Vina. Ay, Ate Vina. Ate na auntie ko din to eh. Ate Vina Biral, pero ang Kadondoy. Ayan, happy birthday.
Te, good morning. Thank you. Ayan. No? Happy birthday din, Bin, sa ating announcer dito sa Ahensya de Consensya, Sir Patrick ng DTI. Nay, happy birthday, Happy Sir birthday Pat. po. Oo, thank you po lagi sa inyong mga pasalubong. Thank you po sa mga biskwit, no? Okay, especially kay Sir Rick. Oh, siya nga. Good morning. Di ba siya Sir yan? Patrick. Okay, oo. Special greetings nga sa kanya. Happy Hindi, birthday akala po. ko may iba pa. Oo. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, faith leading to action. Sa Tagalog, pananampalataya na nauuwi sa gawa. Chavacano, fe, ketalyeva na aksyon. Sa Bisaya, pagtuo nga nagadala sa aksyon o buhat. Nagadala. Nagadala. Pagsalig sa nagadulong sa binuhatan. Ayan, no. Tausog, no, amon impangandol, amon mahinang amon kusog hasupaya hinangon. Tanong po natin, ano po yung isang bagay na nagawa nyo dahil sa inyong faith sa Panginoon? James chapter 2 verse 17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. Sa Magandang Balita Biblia version, Santiago kabanata 2 talatang 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So itong verse na ito, Bin, ay nagsasabi sa atin na kung tayo ay may faith sa Panginoon, hindi lang dapat hanggang faith meron tayo sa Kanya. Parang ba, kung sa kanta pa, hindi lang dapat lyrics ka meron. Hindi lang dapat yung tono ka meron. Dapat yung kantang ginawa mo, kinumpose mo, nakakanta mo talaga para mas maging meaningful siya at mas maging totoo siya and useful siya. Ganon din yung faith natin. Yung faith natin sa Panginoon, di ba, the moment na tinanggap natin si Christ as our Lord and Savior, nagtrust tayo sa Kanya, sinurrender na natin ang buhay sa Kanya, importante din po na kalakip ng ating faith ay yung may action tayo. At saka gusto ko yung tanong akala ko tatanungin mo ako anong nagawa mo dahil sa faith mo sa Diyos. Sige, tatanungin ko yan sa'yo ngayon. Oo. Ano, Bin? Alam mo, isa sa mga naalala ko, sir, no, ito yung paggawa natin ng, especially yung ating on the ground. No, alam niyo po ang DXAS, meron po tayong on the ground. Community. Oo, may community outreach tayo. And alam mo, no, dahil nga tayo ay non-profit, non-commercial. Syempre, no, yung resources na kukunin mo doon, sir, magpe-feeding program ka. 'Di ba? Magsusupport ka sa estudyante, no, tutulong ka. Especially pag ganitong panahon na umuulan, no, ay may mga tinutulungan ng DXAS, sir, no, especially pagdating. So, alam mo, doon yan. At saka naisip ko nga nung sinabi mo na kapag may ginawa kang kanta, meron kang kailangan mo siyang i-practice at kailangan mo siyang ilabas, ipakita para malaman mo, workout, para malaman mong alam mo yun, effective. At saka yan yung para sa akin, yan yung isa sa mga nakita ko talaga, no, yung ganda ng pag meron kang pananampalataya. Talagang pinapakita at pinoprove talaga sa iyo na totoo yung pananampalataya mo, no? Kasi mahirap naman. I mean, like sinasabi nga nila, no, maniwala ka lang kahit hindi mo makita, hindi mo nararamdaman. Pero para sa akin, ako personally ay tinetake ko siguro kung may mga nakikinig man sa atin na I take it personally. Sa akin kasi yung pananampalataya, yung paniniwala ko din, no, hindi lang siya naging yung sinabi lang sa akin, no, or yung pinakita sa akin, kundi mismo na experience. Alam mo, sir, kahit yung simpleng sakit lang na meron ka. Alam mo, naoperahan ako, wala akong pera. Oo, naoperahan ako, sir, no. Tapos talagang siguro sa mga kabarangay na nakikinig po sa atin, 70,000 maliit lang para sa iba. No, pero sa mga tao na hindi preparado, no, na magkasakit, ang 70,000 talagang
hindi mo na alam saan ka pupunta niyan. O hindi mo na alam saan hahanapin yan. No? Mabuti lang kung may magpapahiram. Pero yun yung na-realize ko nung time na yun na parang ano yung nasabi ko talaga, sir, no, nakapag-pray talaga ako, ano yung gusto mong iparating at kung meron ka mang gustong sabihin, isettle mo muna itong bayarin. Oo, kasi, di ba, and alam mo, doon ko na-realize na yung meron ako, sir, that time, no, is sakto. Alam mo yung PhilHealth, pati yung ating HMO, sarado. 75,000. Wow. Oo, di ba? Hindi nagkulang, hindi sumobra. Sakto lang. Pinuntahan pa ako ng auntie ko that time. Sabi niya, mababayaran mo ang bill mo dito. Kasi private man. Siyempre, Robin, no? Siyempre, uy, pumasok ka dito, nag-hospital ka sa private, kaya mo bayaran ng bill mo? Sabi ko, kaya. Sabi ko, meron lang yan. May faith po ako. Ayun, yun. Di ba? Kuan lang, sige. Ako naman, ako na pag mga hospital bill, nakaka-relate yan ako. Alam mo naman din ako, operada. Di ba? Nung 2005, operator ka pala, no? 2005, laki ng 300,000 na nun. Parang feeling ko, million na ang kailangan namin habulin para sa operation ko. PGH pa yun, public hospital pa yun. Pero alam mo yung faith, yun talaga yung nakapagpa-opera sa akin. So, nung nagsabi na ang doktor, pag hindi niya yan pa-operahan, mamamatayan siya. Binigyan ng taning, kinamama talagang naghanap na, naging seryoso na. Kasi mga previous years, nung bata pa ako, parang wala kaming capacity. Pero faith lang pala yung wala kami. Pero I believe yun yung right time din para ma-operahan ako. So yun, nalaman, no, siguro nagpa-pray sila mama na kailangan na operahan, may agad na tumulong bin. So hindi namin alam kung may kakilala ba kami o ano doon. Biglang naalala na paano kinonect ng Panginoon yung mga tao. So pagdating doon may natirahan kami, and then wala naman trabaho si mama papa pero nagtanim. Tapos yung 300,000 na kailangan, dahil nga sa faith, pumunta sila mama sa iba't ibang office ng mga politicians, agencies, ganyan. Yes, PCSO, ayan, Bantay Bata, nasama pa ako sa Bantay Bata. At hanggang nabuo yung 300,000. Kasi nung nagkaroon ng faith, sinabayan ng action. Oo, hindi naman pwede faith ka lang tapos nasa bahay ka lang. Oo, hindi pwedeng hintayin mo lang tapunan ka ng blessing. Hindi pantalan atrak ka na barko. Tama. Debe eto ataka ko nel barko at magagawa natin yan through faith. Kaya naman po, ngayong araw na ito, paalala sa ating lahat na yung faith po natin, hindi po siya parang agreement lang, naniniwala ako sa Panginoon. Dapat meron po siyang action. Dapat may ginagawa po tayo na magpapatunay na talagang tayo ay may faith sa Panginoon. So ano ba yung mga challenges mo ngayon sa buhay? May faith ka na, wala ka ng problema sa faith. Ano yung action na dapat mong gawin? At saka minsan, sabihin pa yan, sir, dapat ipakita muna sa akin para ako maniwala. May faith ako, pero hindi ganyan yung faith. Full charge lang siya kapag, di ba, kapag binigay na yung gusto ko. Minsan kasi ganun, di ba? Pero yung faith, di ba, tama yung na-emphasize mo ngayon. Yung faith kasi something that you cannot see. May faith ka doon. Oo. At yun yung itetest mo na yung hindi mo nakikita na ipapakita sa iyo. Di ba kasi hindi ka mag-stick yung pananampalataya ka barangay, no, yung pangandol sa di ba? Naniniwala ka sa hindi mo pa nakikita na talagang meron kang anticipation na makikita mo siya. Alam mo yun, no, na ma-experience mo siya na may pruweba. Pero yung pruweba na yun, hindi mo siya, yung parang, hindi ba yung the idea ba na, si Sarah, magbibigay ito ng pera? No, di ba parang, maniniwala ako sa'yo. Walang ganun, no? Yung parang, wala kang makita, no? Siguro, instead na si Sarah makita ko, sino, no? Kuya Ponsa lang. Di ba? So, sige. Hindi, nahiya na. Sige, daming idea. Hindi, gusto ko lang tong, kompleto tulog mo, commentary ng isang theologian. Sabi dito, a person who says, I believe,
but does nothing to support such belief, does not actually believe what they have claimed. So kung sasabihin mo lang I believe pero wala kang support doon, so support doon sa sinasabi mong believe, 'di ba? Actually wala kang faith sa Panginoon. Okay, so baka may gusto ka pang idagdag? Kasi kumpleto tulog mo. Oo, kumpleto talaga. Alam mo sa alas 8:30 pa lang ako natulog kasi nga brown out kagabi, di ba? Walang kuryente. Hindi, at saka yun nga, no, pag pinag-uusapan, alam mo kasi pag pinag-uusapan yung faith, no, gustong-gusto ko yung kanta at saka gusto ko rin i-recommend, no, What Faith Can Do by Catless. Wag na. Kita mo ang weather. Okay na yan. Hindi, by Catless Kabarangay, no. Kung gusto niyo pong makarinig ng inspiration at motivation, siguro papatugtog natin mamaya yun sa ating huddle. What Faith Can Do. Maganda siya. So, yun. Okay. At yun. Kaya naman po, today, ang ating challenge ay ano po yung isang bagay na alam nyo God is calling you to do. Okay? Ano po yung isang bagay na tinatawag kayo ngayon ng Panginoon para gawin mo ito? Take action on your faith today. Magsimula po kayo sa step of obedience. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Pagsagip sa mga hayop sa kasagsagan ng Bagyong Tino ay isinasagawa po ngayon sa lungsod ng Cebu. Ika nga sa librong The Tale of Two Cities, it was the best of times, it was the worst of times. At mas makikita ito sa panahon ng sakuna. Higit lang o hindi lang tao kundi pati ang mga alagang hayop ang nasagip sa gitna po ng pagbaha sa Villa del Rio Subdivision sa may barangay Bakayan, Cebu City. Ito ay matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino nitong madaling araw ng Nobyembre 4. Kasama sa mga rescue o sa mga nag-rescue ang Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Red Cross at Philippine National Police. Sa naturang sitwasyon, sinikap nilang para maligtas ang lahat ng apektado, tao man o hayop. Sa panahon na tila nagiging hamon ang pagliligtas sa gitna ng pagbaha at sakuna, faith in humanity restored moment talaga ito. Ang pagiging aware sa kapakanan ng mga alagang hayop ay hindi lamang pagpapakita ng malasakit kundi isang paalala na every life truly matters, mapatao man o hayop. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, pagpapakalat ng fake news sa pananalasa ng Bagyong Tino, pinuna at pinatitigil ng mga otoridad. Kinakailangan pang mananawagan ng mga otoridad huwag nang magpakalat ng maling impormasyon kaugnay ng Bagyong Tino. Sa kabila ng lagay ng panahon, may ilang lumang video, pinalitang larawan at hindi beripikadong post na kumakalat sa social media na nagdudulot ng hindi kinakailangang pangamba kinakailangang pangamba sa mga komunidad. Ang pagbabahagi ng maling impormasyon sa panahon ng kalamidad ay mapanganib at maaaring makaantala sa agarang pagtugon sa sakuna. Malaki ang implikasyon sa pisikal at emosyonal na kaligtasan ng publiko ang mga nilalaman na nakikita at ibinabahagi sa social media. Kaya naman napakahalaga ngayon ang pagbibigay diin sa tamang impormasyon, angkop na paraan ng pamamahagi o pagbabahagi at may pakundangang post. Ang bawat post ay may kakayahang magdulot ng kaalaman o kaya'y hindi inaasahang panganib sa iba. Kaya responsibilidad natin bilang gumagamit ng social media na maging maingat at mapanuri. Ayan. Alam mo, Bin, may dalawang dapat bantayan ng ating mga
Facebook viewers or yung mga gumagamit Oo, ng mga social netizen. media. Oo, mga Oo. netizen. Number one, kailangan nyo po malaman kung yung video na kumakalat ay AI ba. Mhm. Oo. Mhm. O, 'di ba? Kung ano yan, kung keen observer ka, madali mong malaman kung AI yun. O yung video lang itself, 'di ba, alam mong artificial. Number two, ang kailangan nyo pong malaman kung totoo yung video, kung latest ba yun. Mhm. Kagabi rin may nakita ko eh. Oo. May nakita ko kagabi Bin. Etong Bagyong Tino, may video na kumakalat. Yung pa yung time nung tawi-tawi, yung may bahay na nahulog. Yung pinost din ng ating friend. Oo, yung may ipo-ipo. Oo. Ipo-ipo yun. Oo. Hindi, alam mo, tsaka, tingnan mo, yun nga, sinasabi nga natin, Shar, no, since kahapon pa, yung back to basic ba. Alam mo, na-realize ko, kahit na maraming mga video, ako ginagawa ko pa rin hanggang ngayon eh, pero so pwede din subukan or gawin ng mga kabarangay natin. At maliit na data lang naman ang magagamit mo dito. Alam mo ano, pwede kang pumunta sa Google, sa Yahoo, Yes. no? Kumbaga, out Type of mo yung news. 10 na post na result na lalabas doon mo mako-confirm Totoo. na totoo yung post, no, na hindi siya fake news. 'Di ba? Basic 'yun eh. 'Yun yung dati natin ginagawa. Ngayon lang kasi since may mga video na, may mga yung social media. Ako honestly ganun pa rin ginagawa ko ngayon eh. Sinesearch ko halimbawa yung may mga, alam mo yung mga dati mga famous na mga 'di ba, namatay na daw yung basketball player na ganito, 'di ba? Marami Diba? talaga Oo, dati na ganun biktima eh. niyan. Tapos hindi, yun nga, mga kabarangay, no, paalala po natin especially sa pagpili at pagbabasa ng mga news, no. Subukan niyo lang po, no, pumunta sa Google, sa Yahoo para i-confirm, para i-check doon, i-double check, laging mag-double check, no, yun. Ayan, opo. At kung halimbawa nagkamali ka man sa pag-repost at nalaman mong wrong pala yun, i-delete agad. I-delete agad. Oo. Delete na agad. Ayan. So, yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 ng umaga at para po sa ating balita, muling nagdeklara ng suspensyon ng klase si Alcalde Kimer Adan Olaso sa lahat ng antas pampubliko o pribadong paaralan sa buong lungsod ng Zamboanga ngayong araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Ang desisyon ay bunsod ng masamang lagay ng panahon na patuloy na nararanasan sa lugar. Ayon po sa opisyal na abiso, ang kaligtasan ng mag-aaral at kawani ng paaralan ang pinaka-prioridad ng lokal na pamahalaan. Pinapayuhan naman ang mga otoridad ng paaralan na magpatupad ng Alternative Delivery Learning Modalities o ADLM o iba pang paraan ng pagtuturo upang hindi maantala ang edukasyon sa kabila ng pagkansela ng mga face-to-face na klase. Layunin nitong masigurong tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante. Hinihikayat din ang publiko na manatiling mapagbantay at patuloy na subaybayan ang mga kalagayan ng panahon sa pamamagitan ng opisyal at verified na media platforms. Para po sa mga emergency, maaaring tumawag sa 911 o sa mga sumusunod na hotline number ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office. Una, 955-9601 o 990-1171. Sa cellphone number 0966-731-6242. Pwede rin sa 0955-04 o 0043-682. At sa huli ay 0928-89-66279. Zambasulta Balita. At para naman po sa ating latest weather update, ito po ay inilabas as of 5 a.m. kaninang madaling araw. Makakaranas po ng light to moderate rains sa Tawi-Tawi, especially po sa Mapun at Turtle Islands. Makakaranas din dito sa Zamboanga City ng light to moderate rains. Zamboanga Sibugay, especially Tungawan, Malangas, Imelda, Rosalir, Lim, Buog, Ipil, Diplahan. Titay, Naga, Kabasalan. Ganon din sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Samantala, moderate to occasionally heavy rains naman ang pwedeng maranasan sa Zamboanga Sibugay,
sa Mitalusan o Lutanga, Mabuhay, Alicia, Payaw, CI at sa mga nearby areas. Ang public po at ang Disaster Risk Reduction Management Office ay advised naman na magpatuloy na mag-monitor sa weather condition at magbantay sa mga susunod na warning na pwedeng ma-issue ngayong araw na ito, particular na mamayang alas 8 ng umaga. Zambasulta Balita. Nagdeklara ng alert status ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng Zamboanga at inihanda ang kanilang Emergency Operations Center o EOC para sa anumang posibleng emergency. Kasabay nito, agad namang umaksyon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Zamboanga Peninsula upang tulungan ang mga locally stranded individuals na naapektuhan ng kanselasyon ng biyahe. Ayon kay Dr. Elmer Jade Apolinario, pinuno ng CDRRMO, mahigpit na minomonitor ng EOC ang sitwasyon sa iba't ibang barangay, lalo na ang mga lugar na madalas bahain at malapit sa ilog. Nanawagan si Apolinario sa mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees or BDRRMCs na aktibong tumulong sa pagsubaybay sa kani-kanilang komunidad. Pinayuhan din ang mga BDRRMC na maging handa at magpatupad ng mga kaukulang hakbang para sa kaligtasan ng mga residente kung kinakailangan. Samantala, mabilis na rumisponde ang DSWD Zamboanga Peninsula upang magbigay ng agarang tulong sa 11 LSI na na-stranded sa Port of Zamboanga nitong Martes, Nobyembre 4. Ang mga pasaherong ito ay papunta sana sa Isabela City, Basilan, ngunit nakansela ang kanilang biyahe dahil sa masamang epekto ng Bagyong Tino. Inilipat na ang lahat ng apektadong individual sa Processing Center for Displaced Persons o PCDP facilities ng DSWD sa Barangay Mampang, Zamboanga City. Doon ay binigyan sila ng pansamantalang masisilungan, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan habang naghihintay ng magpatuloy ang mga biyahe. Ang transportasyon ng mga LSI mula sa port patungo sa PCDP facility ay isinagawa ng Port Police, sinamahan ng mga kawani mula sa DSWD Zamboanga Peninsula. Zambasulta Balita. Samantala, pansamantalang kanselado ang lahat ng biyahe ng barko at iba pang sasakyang dagat mula Zamboanga patungo sa mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi simula po kahapon. Ito ay batay sa Sea Travel Advisory number 001 na inilabas ng Philippine Coast Guard o PCG Station Zamboanga. Kasunod ng weather update mula sa Pag-asa. Ayon po kasi sa datos ng Pag-asa, ang Typhoon Tino ay naitala ang sentro sa ibabaw ng katubigan ng Tudela, Cebu bandang alas 3 ng madaling araw kahapon. Taglay nitong ang maximum sustained winds na 150 km per hour at pagbugso na aabot sa 205 km per hour. Ang tropical cyclone wind signal number 1 ay nakataas sa hilagang bahagi naman ng Surigao del Norte at buong Dinagat Islands. Apektadong biyahe po dahil sa masamang panahon at ang lahat ng uri at sukat ng sasakyang dagat ay pinagbawalan munang bumiyahe sa pagitan ng Zamboanga at Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito ay pinirmahan, ang abisong ito ay pinirmahan po ni Commander Tristan Henner Q. Herediano ng Coast Guard Station, Zamboanga. Zambasulta Balita. Ito naman para sa tourism advisory, no, all trips to Lampinigan. So ito papuntang Isabela City, no, Basilan ay lahat po ng trips or biyahe papuntang Lampinigan Island, Isabela de Basilan ay kanselado, no, starting kahapon hanggang makareceive ng clearance from the Philippine Coast Guard, no, Isabela de Basilan. Dahil nga ito sa masamang panahon na dulot ng Typhoon Tino. So mga kabarangay, no, safety is our utmost priority, sabi pa ng tourism ng Isabela Basilan. We will post updates, no, regarding the resumption of tours sa Lampinigan Island. So para sa mga urgent tourism assistance and inquiries, please contact yung kanilang numero, no, ng Tourism Associates. Ito, no, kay Michelle Acosta 0917-5252-582. Again,
0926-5252-582. At para naman no, sa ibang numero din kay Omar Javier Tanhaji, 0926-2471-282. 0926-2471-282. Zambasulta Balita. Samantala, water advisory po tayo mula sa Zamboanga City Water District. Nagkaroon po tayo ng emergency shutdown sa may bulk water supply Pamukutan Water Treatment Plant dahil po sa patuloy na pag-ulan at paglubog ng tubig. Nangyari po ang shut-off bandang 1:45 kaninang madaling araw at ito po ay until further notice. Dahil po dyan, apektado po ang lugar ng entire West Coast at ibang bahagi ng Central. Ibig sabihin, wala pong tubig sa mga sumusunod na lugar. Pamukutan, Talisayan, Ayala, Recodo, Tulungatong, Kawit, Maasin, Sinunok, Calarian, San Roque, Sotterville, San Jose Gusu, Baliwasan, San Jose Kawa, Zone 1, 2, 3, and 4 at sa isang mall dito sa may La Purisima Drive. Kanilang paalala po na mag-standby for further updates. Samantala, for complaints at ibang other concerns po, regarding sa ZCWD ay pwede po kayong tumawag sa kanilang number 0917-118-5550, 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday o kaya sa kanilang telephone number 991-1556, local 8131, 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Zambasulta Balita. Dalawang sasakyang pandagat ang bahagyang nagbanggaan sa pantalan ng Holo sa lalawigan ng Sulu kahapon. Nangyari ang insidente sa gitna ng malalakas na hampas ng alon at malakas na ihip ng hangin na dulot ng magulong kondisyon ng panahon sa dagat. Agad namang rumisponde ang mga otoridad ng pantalan. Wala namang naiulat na malubhang pinsala sa mga pasahero kaya't nanatiling prioridad ang kaligtasan ng lahat ng sakay ng barko. Gayunpaman, pansamantalang bumagal ang operasyon sa pantalan habang sinimulan ng mga kinaukulang ahensya ang investigasyon. Layunin ng pagsisiyasat na matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at makapagrekomenda ng hakbang upang maiwasan ang anumang katulad na pangyayari sa hinaharap. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita, natagpo ang patay ang dalawang security guard na nakatalaga sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Ipil, Zamboanga, Sibugay kahapon ng umaga. Kinilala ni Police Major Pocholo Rolando Guerrero, Acting Police Chief ng Ipil, ang mga biktima bilang sina Jaime Dante, 52 years old, residente ng Naga, at Arcads Murahal, 41 years old, residente ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Major Guerrero, natagpuan ang dalawang gwardya sa receiving area ng opisina bandang 6:00 ng umaga kahapon nang mag-report na sa trabaho ang isang utility worker. Sa kanilang initial report, si Dante ay nagtamo ng 5 tama ng bala ng baril sa katawan, habang si Muharal naman ay may 4 na tama ng baril kasama na ang isang tama sa ulo. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang mga basyon ng bala ng 9mm pistol. Napansin ng mga investigador na may mga nakabukas na drawer at cabinet sa loob ng tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Guerrero na hihintayin pa nila ang resulta ng audit mula sa mga empleyado ng BIR upang matukoy kung mayroong mga nawawalang dokumento o iba pang bagay. Samantala, napansin naman ng mga otoridad na walang anumang baril hawak ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa likod ng insidente. Zambasulta Balita. At para naman sa announcement ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, sila ay hiring sila ng Information Systems Analyst 1. Okay, place of assignment sa regional office at ang qualification po ay ang bachelor degree relevant to the job, syempre, at ang training non-required experience
At ang eligibility service, no, ito yung professional or second level or career service professional or second level eligibility. Zambasulta Balita. Oras natin, 7:54 ng umaga. Pahabol tayo na announcement din mula sa Zamboanga City Water District. Nasa critical above normal po ang ating water level ngayon. Nasa 75.56 na dapat yung normal ay 74.20. Yan po ay as of 8:10 p.m. Alas 8 Gs ng gabi. Kagabi po ito na report, no? At dahil po dyan, asahan po natin yung low pressure to no water sa expected na mga lugar. Low water production dahil nga po sa lubog ang tubig at expected din yung pagbaha sa mga low-lying areas malapit po sa mga river banks. Paalala po ng Water District, mag-store ng water for possible water interruption. Zambasulta Balita. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero wag po kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin si Dr. Zay Nuruddin para po pag-usapan muli yung tungkol sa traditional and alternative healthcare. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara Mito Labing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko nakilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala ko. Palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung Joey niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Keisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig si
Ang yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isang nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Keisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Jesucristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ang ganda, no? Malinis ang dagat, malinaw ang tubig, at mga bata malayang nakakapaglaro. Parang paraiso. Sana ganito lagi. Pero sa bawat plastic na itinatapon natin, sa bawat basurang napupunta sa mga ilog at dagat, unti-unti itong nawawala. Hindi lang dagat ang naaapektuhan, pati isda, ibon, at tayo rin. Kung tuloy-tuloy to, baka balang araw, puro basura na lang ang mga alon. Kaya dapat kumilos na tayo. Tumanggi sa single-use plastics. At siguraduhin na ang bawat basura na pupunta sa tamang basurahan. Kapag sabay-sabay, malaki ang epekto. Para sa atin at para sa mga susunod na henerasyon. OHAS, our journey for a sustainable future. Para sa kalikasan, para sa kinabukasan. Ang kalikasan ay buhay. Ingatan natin ito. Kasama ang OHAS, kumilos na. Serbisyo publikong aksyon. Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide.
Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira, first aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. Para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay mag-message po kayo sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 7:56 na ng umaga. Gusto ko munang basahin ang mga comments ng ating listeners, Facebook viewers, no, sa ating page. Sabi ni Ma'am Liliana Hunt, blessed lovely day to all. Buenos dias, Zambasulta. ¿Qué tal a todos del ciudad de Zamboanga? Esta kita pirmi kong konfiansa ife kun Diyos. At kanyang reflection sa ating segment Salita at Tanong, el resulta del di aton fe, amo el cosas taas kita, kun confianza cosa kita ta necesita para bien di aton y también de otros. Nuay sirvi el di aton fe, sinuay kita taase na maga cosas conviene ayuda necesidad del otros. Ayan. Maraming salamat po Ma'am Mife, Ma'am Liliana. Ayan, si Ma'am Mife, din natin yan, avid listener. Maraming salamat po Ma'am Liliana Han. Sa ley informal. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, nandito po tayo ngayon sa ating segment Servisyo con Compasyon junto con el Zamboanga City Medical Center para naun saludable komunidad. At pag-uusapan po natin ngayong umaga ang tungkol po sa traditional and alternative healthcare, lalo na po para sa buwan na ito ay I think meron pong awareness tungkol dito at makakasama po natin muli para pag-usapan ito ang ating medical specialist 2, Traditional and Complementary Integrative Medicine Unit Head, Dr. Zain Nuruddin. Doc, welcome po muli. Good morning. Good morning po. Umaga sa ating lahat. Sa ating programa. Ayan, good morning po Doc, no? At welcome po sa ating segment. Doc, no? Muli pag-uusapan po natin itong tungkol sa traditional and alternative healthcare. Pero bago po yan, Doc, so far, Doc, no, since nagsimula po tayo, kumusta na po ang status natin dito? Kami po ay maligaya sa serbisyo na bibigay sa ating mga pasyente na gustong mag-avail ng mga integrative medicine serbisyo. So, currently po, no, umaabot muna po kami just for this year po, no, almost 2,000 patients na po. Nag-avail po ng mga serbisyo.
Ayan po, no. Medyo nagkakaroon lang po tayo ng signal problem. Doc, request po namin kayo, Doc. Hopefully hindi po cellphone ang gamit nyo. Tatawagan po namin kayo sa inyong phone, pero maintain nyo lang po ang inyong Zoom, Doc. Lalabas po, ayan, maintain nyo lang po ang inyong Zoom, Doc, no, para patuloy pa rin po namin kayo nakikita at lalabas po ang inyong tinig, ang inyong boses po sa via phone call. Ayan po. So, yun nga, pinag-uusapan po dito natin yung tungkol sa traditional and alternative healthcare. At yung iba po sa atin, Doc, no, ay baka meron pa hindi masyadong familiar kung ano po ba ito. Pwede nyo rin po ba ipaliwanag sa amin, Doc, kung ano po ba itong traditional and alternative healthcare? So, ang traditional and alternative healthcare po, no, technically po, may bago na pong pangalan ng tawag. So, tinatawag po namin siya traditional, complementary, and integrative medicine. So, ngayon po, no, kung mapapansin nyo, inalis na po yung term na alternative. So, ang isang rason po nito, no, ang alternative po kasi, pag dating sa mga tao at sa ibang doktor na specialista, ito po ay parang pinapalitan yung anong meron tayo ngayon na sa conventional medicine. Pero po, ang totoong layunin po ng traditional, complementary, and integrative medicine ay upang makatulong po ito, no, kung ano pong meron tayo ngayon ng mga conventional medicine. So technically po, no, ang traditional, complementary, and integrative medicine ay ito po ang isang specialty na pinapahalagaan ang mga practice ng mga sinaunang panahon na nakita ng siyensya, ng science po, no, ng mga research na ito po ay effective. So bagamat meron din pong mga limitasyon ang TCIM, ang integrative medicine, ngunit marami po rin natutulungan tayong mga pasyente. Ayan, yan yung magandang ma-emphasize natin. Hindi niya pinapalitan yung convention po na way, no, na ginagawa ng ating mga doktor, pero parang augmentation po siya, Doc, no? Opo. At paano po ito ginagawa, Doc? Okay. So, ang traditional, complementary, and integrative medicine, napakalawak niya po, no? So, ang isa pong pinaka-common na gusto ng mga pasyente natin is yung tinatawag na acupuncture. So, acupuncture, no, is nanggaling po yan siya sa traditional Chinese medicine. So, napakalawak po, no, ng kanyang pwedeng magamot at matulungan sa mga pasyente. So, pero ang gusto po talaga ng mga kababayan natin, lalo na sa Pilipinas, is yung acupuncture po, no. So, nakikita po kasi nila, especially, not just hindi lang po sa China, kahit po sa ibang bansa, sa Korea, sa Japan, sa Taiwan, ay ito po ay ginagamit talaga ang acupuncture. So, meron pong madami pong mga sakit na natutulungan ng acupuncture. Meron nga po, no, na pag hindi na po kaya ng conventional medicine, pag ginagamot po, gamit ang acupuncture, ito po ay nagbe-benepisyo sa ating mga pasyente. Pangamat po, ulitin ko po, may mga limitasyon din po ito. Yung ito pong acupuncture, Doc, paano po ba magre-ready ang isang pasyente? So, ang acupuncture po, no, kung gusto niyong mag-avail ng mga treatment modalities, so unang-una po, no, ang magandang gawin ninyo, ina-advise po lagi namin, is pumunta muna po sa isang specialistang doktor. So, for example mo, no, may high blood kayo. So, maganda po, no, pumunta muna kayo sa cardiologist para makita naman po kung anong dapat nyong gawin. So, ngayon po, no, dahil gusto nyong acupuncture, so pwede nyo pong sabihin sa inyong cardiologist, Doc, gusto ko pong mag-acupuncture. Okay lang po ba? So, pag may clearance po, no, sa isang cardiologist na, walang problema na pumunta kayo sa acupuncture. So, pwede na po kayo pumunta sa amin, sa aming clinic. Meron po tayo sa Zamboanga City Medical Center, sa hospital mismo. At meron din po tayo may clinic sa Bukas Center, sa bagong urgent care and ambulatory service
sa malapit po sa Wimsu, sa land bank po, no? Pwede ba kayo pumunta doon? So, kailangan po talaga muna makita kayo ng mga specialistang doktor ninyo. Kasi may mga sakit po, no? Like for example, no? May mga bukol kayo sa katawan, sa loob ng katawan. So, kailangan pala operahan. So, mas maganda po, mainam, pumunta kami muna sa surgeon. So, pag sabi ng surgeon, hindi po pwede ang acupuncture, may limitasyon ang acupuncture, kailangan niyo pong operahan. At least, doon pa lang po, alam na po ninyo. Pero pag pupunta pa kayo sa amin, diretso, wala po yung problema. Titingnan po namin kayo, i-explain po namin sa inyo anong pwede namin gawin in our part to offer acupuncture. But we will still recommend, no, if you can visit your specialty na kailangan po talaga. High blood, kailangan niyo pumunta sa isang cardiologist. Kung may ubo or may pneumonia po kayo, kailangan po namin i-refer kayo sa pulmonologist at iba't ibang mga specialista. Ayan po. So, ibig sabihin po, Doc, kung maaari, mas priority natin magpunta muna sila sa specialist and then po sa inyo. Pero Doc, ano po yung mga iba't ibang mga sakit na pwede pong i-accommodate ng acupuncture? Okay. Napakagandang tanong po, no? Ang pinaka-common po na pumupunta sa amin is yung mga may sakit sa katawan. Mm-hmm. So, masakit ng likod, masakit ang tuhod, sakit yung ulo. So, ngayon po, ang mga pasyente na yon, uminom sila ng gamot. So, nawawala naman daw po, pero bumabalik. Mm-hmm. So, ngayon po, dahil matagal na po yung pakiramdam nila, gusto nilang hindi maging dependent lagi sa gamot. So, doon po papasok ang acupuncture. Mm-hmm. So, tulad din po no, ng mga allergic rhinitis. So, ito pong sakit, so, ang nangyayari po, no, ina-advise po natin mga specialista na dapat mag-avoid po kayo ng mga allergens, meaning yung mga nakaka-stimulate po ng allergic rhinitis, pinapaiwasan po yun ng mga doktor. Mm-hmm. And may mga gamot na sumusuport para doon. Pero sa acupuncture po, no, if you pupunta pa kayo sa amin, so we will help you na matreat yung root cause kung bakit yung pabalik-balik. Para after our treatment, hindi na po siya babalik. Yun po yung kagandahan sa acupuncture. Mm-hmm. So it will help you not always rely on medication. Lalo na po pagpabalik-balik na, especially masakit sa katawan, may mga osteoarthritis sa tuhod, may mga musculoskeletal disorders sa kamay, sa likod. So, pwede po kayong bumisita sa amin. Mm-hmm. Kahit po yung mga mahirapang matulog, common po ngayon dahil siguro isang factor po no, mahilig na po tayo gumamit ng cellphone, ng social media. So, before matulog, ang hawak natin ay cellphone natin. So, for a longest time, nag-adapt po yung katawan natin, nahihirapan na pong matulog. So, ang acupuncture po, nakakatulong para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Mm-hmm. So, marami din pong mga iba't ibang sakit din, no? Tulad ng mga Bell's palsy. So, nakatulong po ito no, mag-recover sa mga stroke patients as well. So, pwede rin po. At saka, meron din po tayong mga bata, no? Na especially no, for autism spectrum disorder, yung mga those with kailangan ng long-term na needs. So, bagamat ngayon wala pong cure na magsasabi na mawawala po talaga yung sakit, pero ang acupuncture po, nakakatulong mag-relieve ng kanilang mga simptomas. Mm-hmm. So, nag-improve po ang kanilang pagtulog sa gabi, tapos sa school po, no, nag-improve ang kanilang focus sa kanilang mga therapy. Nakakatulong po ito sa pag-improve ng kanilang pananalita at kanilang mga attention span. At narelesin po yung mga tantrums na sinasabi ng mga babies. Mm-hmm. So, napakalaking tulong po no, ng acupuncture na madami pong mga sakit. Even no, ngayon po no, very common din yung mga mental health po, no? Mm. So, madaming mga depression, anxiety, mga suicidal thoughts, even mga drugs po, no, na
na gusto lang mag-rehabilitate sa kanilang sarili, Mhm. ang acupuncture po ay nakakatulong Yun. bilang isang parte ng kanilang mga treatment regimen po. Opo, ang gandang balita po niyan, Doc, na may ibang way pa po, no, para parang ma-relieve lang po, Doc, no? Especially Yeah. yung mga mental health concern. Ako, maganda po yan, Doc. Pero, Doc, yung misconception, masakit po ba daw yung karayom? At saka, halimbawa, Doc, rhinitis po. Saan po itutusok ang karayom, Doc? Sa may ilong po ba o sa ibang bahagi ng katawan? Napakagandang tanong. Yeah, po, napakagandang tanong. So, unang-una po, no, ang ginagamit po natin na acupuncture ay mga maninipis na needles po, no, na sterilize po siya. Mhm. Tapos, single use po siya. So, meaning, after isang gamit, tinatapon po namin agad yan. Mhm. So, bawal po yung nire-reuse namin. So, ang tanong po ay kung masakit siya. So, syempre, hindi naman pwede namin sabihin na walang Totally sakit wala. kasi needle po siya. So, may maramdaman po na tinatawag kaming tingling sensation. May kirot po konti, Mhm. pero hindi po siya masakit. Mhm. So, may mga kirot na maramdaman especially sa mga sites na naisisort namin ng mga needles. At the same time, no, naramdaman ng mga pasyente, nagugutom po sila after na acupuncture, inaantok. So, normal po yun. So, isa pong ginagawa ng acupuncture is nire-regulate po niya, no, yung immune system natin. So, parang kung baga, sa computer, parang nare-restart, nare-refresh Mhm. yung ating katawan. So that, ang goal po ng acupuncture is to boost and optimize yung natural healing natin ng ating katawan sa ating immune system. So may konting kirot po nun. Normal po yun. So sa for allergic rhinitis po, no, titingnan po ng doktor. Titingnan po kayo sa amin. So, may iba't iba pong mga points. So, meron po sa kamay, sa likod. So, meron din po sa face po, no? Mhm. So, depende po sa situation. Depende po sa symptoms. So, titingnan po kayo ng doktor. Mhm. Hanggang ilang session po ito, Doc? So, usually po, no, yung standard na ginagawa po namin is roughly po, no, 10 sessions po tayo per patient. So, we recommend po, no, na twice a week na ginagawa po natin. Pero, alam mo naman po, no, yung mga pasyente, busy po, no, sa paghahanap buhay, sa paghatid sa mga anak sa school. So, ginagawa po nila yung iba once a week. So, aabutin po ng mga 2 months, Doc, or more than, no? Pag ganun, Yeah. ganun yung setup. Opo, pero may age limit po ba tayo, Doc? Like, pag senior ba, hindi na Okay. pwedeng turukan? Yeah. Actually, generally, wala po tayong age limit. But, especially for bata, kino-consider po namin kung kaya po ba ng bata. Kung hindi po magalaw, hindi po makulit, hindi po sensitive. Tapos, kung kaya niya po ba yung needles, so tinitingnan po namin. So, especially pag 2 years old below, medyo usually hindi po kaya yan eh. So, syempre no, magalaw, umiiyak, tapos open din po yung fontanelles nila. So, ina-avoid po namin yan. But technically, pag may mga usually 4 years old, no, na ma-manage naman po namin. So, pwede po siya. So, ina-assess po namin, tinatanong namin yung parents kung kaya po ba. So, depende po din sa parents. And for the adults po, no, wala naman pong limit na age. So, actually, we recommend especially for mga senior citizen, mag-avail na hindi na po kayang, so sobrang dami ng gamot na iniinom. So, hindi na po nila kayang uminom. So, pwede po talaga ang acupuncture. Ayan. Bukod po sa acupuncture, Doc, may iba pa po bang offer po ang TCIM? Okay. So, ngayon po, no, in-offer din po natin yung tinatawag naming wet cupping therapy or yung hijama. So, common po ito, especially dito po tayo sa Zamboanga City. Kasi karamihan po ng ating mga kapatid na Muslim, ito po ay parte ng kanilang relihiyon. Na gaya po ng sabi, no, sa Islam na one of their beliefs ng Islam is it's the best medicine to treat people, no.
So, itong paniniwala po ay sobrang gusto nilang gawin ang wet cupping therapy. So, ngayon po, in-offer po namin ito sa ating clinic, and at the same time po, no, not just for our Muslim brothers and sisters, pero yung mga kasama po natin no, na mga Kristiyano, na gusto mag-avail, na nakita po nila na nagbe-benefit po, so nagustuhan po nila. Dahil ang hijama po, no, para po siyang ventosa na dry cupping. Pero, inaalis po yung dumi sa blood. So, may blood po tayong in-extract. No? So, sa specific parts na natin. So, isang goal po nito is malinisan yung ating katawan, especially mga toxins. So, yung mga hindi po naalis na madudumi ng parte ng ating dugo, naalis po ng hijama. So, yun po yung napaganda. Kasali na rin po ba, Dok, sa TCIM itong hilot tsaka mga herbal medicines? Generally po, yes po, no, hilot. But for hospital-based, wala po tayong in-offer na hilot po, no? Since karamihan po ng mga nagpa-practice ng hilot ay yung sa mga far-flung areas or communities. So, yung mga walang access mo no, sa ating hospital, so yun po yung mga nangyayari. And for herbal medicine, currently po no, ang Department of Health, 10 herbal medicine lang po, no, yung approved by the Department of Health. So although no, other parts ng countries, other parts of the world, sa ibang countries po, no, napakadaming mga herbal medicines na ginagawa, especially for Chinese medicine. But for the Philippine-based setting po, no, only 10 po, no, and may mga gumagawa po no, ng mga capsule using this herbal medicine. So, it's another way of options for our patients na pwede ma-avail. But again, no, always po namin sinasabi, always consult your main attending physician. So, kasi ngayon po, no, may mga interaction po kasi mga gamot, especially sa mga adults, na napakadaming maintenance. So ayaw po natin na nag-mix po no, yung gamot na baka mas magdulot ng hindi maganda sa pasyente. So again, we always tell po our patients na visit mo ulit po no, sa ating main attending physician. Ayan po. Balik po ako dun, Dok, sa mga may sakit. May case na po ba tayo, Dok, na ito yung case niya, medyo hindi natin pwede ma-offer ang TCIM? Okay. So, una-muna po, no, mga surgical cases. So, and emergency cases. So, ang nire-recommend po namin, no, like, for example, may lumalapit sa amin na may bukol, maalis daw po ng acupuncture, or hijama, or herbal. So, sinasabi po namin, yung po yung kagandahan, no, pupunta po sa atin na mga doktor na nagpa-practice ng TCIM. So, masasabi po namin sa kanila na hindi po ang solusyon ang inisip nyo is alternative or herbal. So, may limitasyon po ang ating pwedeng gawin at mas mainam na pumunta po sila sa surgeon or sa ibang specialista na gusto nila. For emergency naman po, no, like example, no, may appendicitis ng patient. So, syempre, no, meron po talaga mga pasyente, baka makuha lang yan ng herbal. So, technically, sinasabihan na po ang pasyente na huwag na po kayo maghintay, lumala ang situation ng pasyente. Mas mainam po na pumunta sila sa mga mainam na specialty na dapat nilang puntahan. So, yun po, yung mga common na hindi na po talaga namin inabil. But, we can offer them kung gusto nila. Like, for example, to manage yung mga pain, yung mga sintomas lang po, no? Sakit po na nila kaya, we can inform them that. Pero yung kung to cure it, to treat it, mas mainam pa rin po na mga surgeons ang gumawa. Ayan. So, at least malinaw po, Dok. Pwede nyo rin po ba kami bigyan, Dok, ng one success story po na dahil po sa TCIM, napabuti po yung kondisyon ng isang patient natin? Yeah, actually, napakadami po, no? So, isa pong common namin is yung Bell's palsy. So, actually, hindi pa po sila, may bahay sa Zamboanga, pero hindi sila dala dito. So, they came from a far-flung area.
pumunta po sila. So, nagpa-rehabilitate na po sila for longest years na pag-amot. Ngunit, hindi po nag-improve ang kanilang mata. Kasi po, no, yung half po ng face ng patient is hindi nila po magalaw. Hindi sila mag-smile, hindi sila magamit yung mata. So, we offered him po ng acupuncture. So, it's a long treatment. Then, we're very happy no after how many sessions na ginawa po namin. Bumalik na po sa normal ang kanyang face. At nakasmile na po siya, nakapagsalita siya ng maayos, gagalaw niya yung mata niya ng maayos, at bumuti po yung buhay niya. At umuwi po siya sa kanilang bahay, sa far-flung area, na masaya at bumalik sa normal ang kanyang pang-araw-araw na ginagawa. So, kami po sa aming side, napakasaya po namin na natutulungan po natin ang mga pasyente natin na bumalik sa kanyang normal na buhay. Kasi parang iba po kasi nawawala na ng pag-asa, hindi mawawala. Kasi uminom na ng gamot, magpa-rehabilitate na po, pero wala nangyayari. So, kami naman po, hindi po kami nagsasabi na 100% lahat po ng pasyente mag-treat namin. But kasi laging tinatanong sa amin, ilang percent po ba, Dok, nagagaling kami? So sinasabi po namin, depende po ito sa response ng katawan natin. Kasi yung TCIM po, yung Integrative Medicine, ang ginagawa po namin, ina-optimize or mina-maximize lang namin yung kakayanan ng katawan natin na gumaling. So, ang ating immune system, ang ating nature's way of healing, mina-maximize po natin yun. So, depende po, may mga pasyente na after 5 sessions, gumagaling na sila. May mga iba, 10 sessions. Meron din po, first session pa lang, gumaling na sila. So, kung lagi po tinatanong kung ilang percent, so hindi na po namin sinasabi na 100%. But, sinasabi lang po namin na may mga pasyente ganito ang nangyayari. So, depende po talaga sa response. So, we are hoping po na we can help more using integrative medicine. Kasi may mga pasyente pa tayo, siguro for the longest years, gumadaming ng bedan. So, they opt to integrative medicine, acupuncture. So, in-offer po natin yan sa kanila. Pag sa first session, okay na po sila, Doc, hindi na nila kailangan bumalik or kailangan pa rin tapusin po yung session nila? Generally po, mas maganda tapusin ang session para hindi po bumalik. Kasi meron iba, baka hindi na tapos na ako, hindi na babalik. So, sa amin lang naman po, gusto natin ma-assure natin na hindi po babalik kung anong meron nangyari sa kanilang sakit. But, if ever option ng patient na hindi na bumalik, hindi namin po sila mapipili. Okay lang po yun. So, but we just advise them, kung kaya nilang bumalik, mas mainam po yun. Last na po, Doc, yung mga stroke, Doc, na like for example, half paralyzed, pwede po ba dyan? Yeah. Yes, pwede po tayo. So, ang ginagawa po namin, first, syempre, pupunta po sila sa tinatawag natin rehabilitation medicine, So, may therapy pong ginagawa sa kanila. So, gagawin po nila yun. Then, if sa tingin nila na they want more improvement, kaya gusto pa nila ng mas mag-improve, bumalik sa normal na buhay nila, they can go to us po. So we can help stroke patients recover ulit through acupuncture. Ayan, so may pag-asa rin yung mga na-stroke po, baka may mga listeners sa'yo dyan, ayan po, pwede po kayong mag-avail sa TCIM. Doc, sa ating pagtatapos po, ano po yung message po ninyo? Lalo na po, baka may mga gustong mag-avail, saan po sila pwedeng pumunta, kailan po yung schedule natin, at meron po ba silang babayaran? Iniimbitahan po namin ang ating mga nanonood at nakikinig na bumisita po sa ating clinic sa Zamboanga City Medical Center sa hospital po talaga. So, kami po ay open Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. So, kung iniisip niyo po na mahaba ang pila, kasi pag dating public hospital, mahaba po ang pila,
Ngayon po, no, ang Zamboanga City Medical Center ay ginagawa po ang best namin po, no, para i-improve ang aming sistema at para mas maganda ang ma-provide namin sa pasyente. So you can just visit po, no, anytime, basta 8 to 4, nandun po kami para i-asikasuhin kayo. So based on our experience, napakaganda po, mabilis ang aming transaksyon. At meron din po tayo, kung gusto nyo, ayaw nyo sa hospital, sa bagong urgent care and ambulatory service center na malapit po sa Land Bank sa may Rimso po. So, the same din po, Monday to Friday, 8 to 4, except po, no, for holidays. So, ang ating pong mga serbisyo ay nagre-range po, no, nasa 300 pesos to 400 pesos ang mga per session po na in-offer natin. But if ever po, no, sa mga indigent patients natin, meron po in-offer ang ating medical, social, welfare services po ng hospital. So, pwede po kayo mag-avail ng assistance. So, meron po tayong mga pasyente na nadi-discount, meron din po na nalilibre. Depende po kung may available na funding na assistance. So, hopefully po, no, mabisita niyo po kami at we're there to help you kung anong pwede namin mabigay through traditional, complementary, and integrative medicine. Ayan. Salamat po at magandang araw. Ayan. At mas maganda po, pumunta po tayo sa eksperto, ZCMC. Wag po tayo pupunta dyan sa mga tabi-tabi para hindi po tayo madisgrasya. Ito po ay suportado po ito ang ZCMC ng DOH at sila po ay of course under din po, no, sumusunod sa WHO. So Doc, maraming salamat po, Doc, sa inyong panahon at oras po dito sa ating programang Oras na Zambasuta. God bless you po, Doc, at kayo na po bahala, wag po masyadong, for sure, Doc, no, marami po kayong mga doktor dyan, Doc, no, na pwedeng mag-entertain sa kanila, or kayo lang po sa ngayon? Yes, madami na po kami ngayon. Actually, nasa 6 na po kami. Ayun. So, wala pong problema sa ating mga doktor. We can avail everyone na pupunta po sa amin. Okay, so muli, maraming salamat, Dr. Zay Nuruddin. God bless you po, Doc. Salamat po. Ayan po, ating napakinggan po ang ating doktor from ZCMC. Muli po, inaanyayahan po namin kayo na i-avail po ang TCIM. Hindi po ito replacement o ito na yung solusyon nyo sa inyong sakit, pero ito po ay tulong lamang para lalo pong gumanda at mapabuti po ang inyong condition. Okay, oras natin 8:26 ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician Kuya Rolando Alfonso. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. At magkarinigan po tayo muli bukas dito sa ating programang ONZ. Ako po si Sara Mitulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJL-FM, your positive choice.
Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.